Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na nasa maayos na kondisyon po ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod po ito ng nag-viral na video ng Pangulo kung saan tila dumudugo ang gilagid nito. Kunin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden, kamusta ba ang Pangulo? Yes, Ali, naku, wala daw dapat ipag-alala sa kalagayan o kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patunay yung sunod-sunod na mga naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw. Kaya naman wala raw taliwas daw yan doon sa mga nais palabasin ng kanyang mga kritiko ayon sa Presidential Communications Office. Kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Naging controversial ang video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan dumugo ang gums o ngipin nito habang nagtatalumpati sa isang event sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ito rin ang ugat ng iba't ibang opinyon, pananaw at maging ng mga tanong ukol sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Binigyang diin ni Castro na halos araw-araw ay nakikita naman ng media ang Pangulo sa mga aktibidad na dinadaluhan nito. Katunayan, sunod-sunod ang mga event ni PBBM ngayong araw. Pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial signing ng Memorandum Order na nagbibigay pahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct passes para sa mga dating rebelde na nag-a-apply para sa amnestiya sa kampo ng militar sa Datu Odinsinsuat, Maguindanao. Sinabi ng Pangulo na ang mga safe conduct passes ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa mga pagkaaresto, pagkakulong at pag-uusig, kundi isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Dumalo rin ang Pangulo sa launching ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa provincial capital ng Sarangani. Namahagi ang Pangulo ng iba't ibang farm machineries bilang bahagi ng mga interbensyon ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan ng Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Binisita rin niya ang mga booth ng kadiwa ng Pangulo sa venue na nagbebenta ng agri-products at iba pa. Sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, maaari na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakaakibat ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyong itong bayaran sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA, sa mga DA-accredited cooperatives din. Sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. Nanawagan si Castro sa mga kritiko ng Pangulo na iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Nakiusap ito na ipanalangin na lang ang Pangulo. Huwag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Ali, hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan ang health condition ni PBBM. Magugunita na noong 2023 ay nagkaroon na rin ng pagtatanong ukol sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Marcos matapos siyang hindi makadalo sa 31st annual meeting ng Asia Pacific Parliamentary Forum. Ali? Okay, Eden, ikaw ang makakapagpatotoo dahil ikaw nga, you cover the palace, no? Ikaw magsabi sa amin sa iyong
araw-araw na coverage sa ating Pangulo, nakikita mo ba na maliksi? Walang kahinaan sa katawan? Maayos naman lahat? Yes, Ali, alam naman natin na workaholic si PBBM. Sa isang araw, marami talaga yung kanyang mga aktibidad, hindi lamang sa loob ng Malacanang, kundi maging sa labas ng Malacanang. Pero yung kanilang mga binabanggit na napupunan nila sa health condition ng Pangulo, ang tanging makasasagot niyan ay yung kanyang personal doctor. Kung sabi nga, hindi na kailangan patulan pa lahat ng mga lumalabas sa social media, sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro. Pero kung talagang gusto lang patunayan na wala namang karamdaman ng Pangulo, pwede namang maglabas ng medical certificate or bulletin ang kanyang manggagamot o ang kanyang personal doctor, Ali. Ayan, personal doctor o marahil personal dentist. Maraming salamat, Eden Santos, nag-uulat live